Okay, mga sir, mga boss, welcome back. Itong ginawa na natin to, yung concert na to. Ayan pa nga yung bale ni-restore natin to, nagpalit tayo ng transformer kung maalala nyo. Tapos nung pumunta yung may-ari para tubusin to, may request siya sa atin. Sabi niya, baka pwede daw i-upgrade ko na lang at saka lagyan ng Bluetooth. Kaya ang mangyari sa amplifier na to, i-upgrade natin at papalitan natin ng mga pyesa para tumaas. So itong transformer dahil daw pure copper naman, papa-upgrade niya na lang. So gagawin natin tong 50 volts. So tataasan natin yung supply, papalitan natin yung mga power transistor ng mas matataas, yung C50 C5200 at saka 1943, pati itong mga driver na transistor na maliliit gagawin nating malaki yan, pati yung zener diode dito. Yan, tapos may mga babaguhin tayo dyan. Capacitor, papalitan natin ng mas mataas. So mukhang hindi na kakasya dito yung pag-isipan natin. Tapos itong heatsink, mga sir, mga boss, papalitan natin tong heatsink. So upgrade natin to. Then, ano pa bang gagawin dito? Ang dami no. Upgrade natin. Abangan nyo na lang. So kakalasin ko na muna para itong mainboard. Dito muna tayo magsimula sa mainboard. Sir, mga boss, pangatlong upgrade natin to ng Concert 502. Ito ngayon ang gagawin natin ay yung generic na Concert 502. I-upgrade natin ngayon. So gagawin nating 502 each. So nilinaw ko sa mga nagtatanong kasi, boss, ano mga pyesang pinalitan? Boss, paano mag-upgrade? Pero yung pinapanood nila, yung sinasabi ko din, ini-explain ko naman kung ano yung mga pinalitan. Pinapakita ko naman yung before in after, pero hindi pa rin maiwasan, may nagtatanong pa rin eh. Hindi ko malaman kung nanonood ba talaga o baka ini-skip o hindi ko lang alam. So unang gagawin natin dyan ay syempre yung pinaka-transformer niya andon. Ang original supply nun ay 33.5 volts. So papatungan natin yun o dadagdagan natin ng windings, gagawin nating 50 volts AC. Pangalawa, yung main filter capacitor, yung original niya ay 10,063 volts. Tataasan natin yan. Gagawin natin yan 10,080 volts. Yung diode, pwede nyo taasan ng mas mataas ang amperahe. Optional po yan. Pwedeng taasan nyo, pwedeng hindi. Yung fuse, kahit same na lang din yung kung ilang ampere yung nakalagay, yun na lang din ang gagalawin nyo. Pangalawa, pangilan na yun, pang-apat nata. Sunod naman ay yung power transistor. So, ang ginamit dito ay D998 at saka B778. Papalitan natin tong D998, ayan o, ng C5200. Sa B778 naman, papalitan natin ng A1943. So, lahat yan papalitan. Tapos itong driver transistor niya na D667 at saka B647, papalitan natin yan ng dito C2073, ayan yan yung dalawang B, A940 yan. Then ano pa ba, yung heatsink mga boss, kung mapapansin nyo yung heatsink niya mababa. So para mas maganda pa mag-absorb siya ng init, papalitan natin. Meron tayo ditong spare na heatsink, parang mas malaki, yan, papalitan natin. Tapos itong kung kakasya pa, ipapatong natin dyan. Yan. Ano pa ba yung mga dito sa board? Yung zener diode na yan na 27 volts yan, apat yan. Ayan. Apat yan. Papalitan natin yan ng 36 volts. Yan. Tapos itong capacitor na to. So 125 volts yan, gagawin natin yung 135 volts. Maglalagay tayo ng capacitor doon, tapos dito sa sa feedback gain niya, yan. Lalagay tayo ng 10 UF diyan. So abangan nyo kung sa relay. So kung dating 100 papalitan natin yan ng 820 na naka-series. Yun yung available natin. Ito ang sa Sobel network niya sa filter. Yan. Papalitan natin yan ng mas mataas na watts pati itong Okay? So abang-abang lang mga sir, mga boss. Sisimulan ko na muna kalasin yung mga dapat palitan para makapag na tayo.
Ah, kumbaga tuloy-tuloy na tayo para hindi masayang yung oras. Hindi tayo. So ito na yung ano, kung mapapansin nyo, mataas na yung heatsink niya, tumaas na kasi galing to sa sa 735 na heatsink. Ginawa natin ng paraan para mailagay diyan. Tapos ayan, mga final yung mga power transistor okay na rin. Yung mga base niya may mga resistor na rin. Ayan. Pati yung mga driver may mga capacitor na rin. So pati sa gain, ayan, may capacitor na rin. May mga hindi pa tapos diyan na gagawin. Yung sa relay, ayan, na simula na rin pati yung resistor sa subil, ayan, network, ayan, okay na rin pati capacitor. Yung electrolytic na malaki, gagawan ko lang na paraan to. Baka itali ko ng ganyan. Didiskartehan ko to para para may kabit ng maayos. Hindi kasi kakasya Hindi na kasi kakasya. So hindi ko na matatanggal. Ito na lang, iuso ko lang dito konti Tapos para pumantay yung surface, ito siguro tanggalin ko jumper, ipailalim ko na lang yan para okay. Yan. Para gumanda. Yun lang, yung transformer hindi pa nasisimulan. Wala pa yung dito Wala pa yung windings o yung magnetic wire na kailangan ko. Balik tayo. Ito na yung pinaka pole ng ginawa nating Bale, itong upgrade ay hindi ko naman original design. Kumbaga, kinopya ko lang yung circuito mismo ng Concert 502H. Tapos pinag-compare ko sa 502 kung ano yung kaibahan nila, kung ano yung nabago, kung ano yung binago, kung ano yung tinaasan. Tapos doon tayo kumopya. Kumbaga, yung design na yan sa Concert pa rin yan. Hindi yan sarili kong design na ako lang nag-isip na upgrade ganito, ganyan. Hindi. Kinopya ko lang din. Mismo sa board ng 502H. Tapos in-apply ko dito para malinaw tayo. So ano yung mga binago dito? Unang-una yung power transistor. Yan. So maliit dati ang power transistor niyan. Actually sa board na to ang nakalagay ay ayan D998 at saka B778. So pinalitan natin ng C5200. Double check natin yan. C5200 yan. Ayan. Medyo malabo lang kasi pag original malabo ang numero. C5200 at saka A1943. Bali 8 piraso lahat yan. Then yung mga base nila nilagyan natin ng 4.7 ohms. Ayan. Yan. So, atas tayo ulit. Atas. Yan. Then sumunod naman yung mga emitter resistor walang pinalitan dyan. Yung mga driver transistor may inad lang tayo dyan. Nag-add tayo ng ceramic capacitor na 33 picofarad. Ayan. Ayan. So titingnan nyo, ayan number niya, 33 yan. So malinaw na. Tapos ito namang sa OCP niya, galing dyan sa mga emitter ng sa emitter ng mga transistor. 4.7K yan dati, pinalitan natin ng 10K. Tapos ito dati, 3.3K, pinalitan natin ng 2.7K. Ito namang sa emitter, papunta na sa speaker out ng ay 100 ohms pa rin yan, tinaasan lang natin yung wattage. 1 watt or 1/2 watt yung nakalagay, yung dati 1/4 lang. Tapos dito, nagdagdag lang tayo dito ng 10 microfarad, 10 picofarad sa 33K para sa feedback yan. Yan, papunta. Tapos ito namang dalawa, ang original na value niyan ay 125 volts. Tinaasan lang natin 135 na. So far wala nang ibang naidagdag dyan binago pati dito. Dito na lang sa senior diode. So, imbis na 27 volts yung nakalagay dyan, ang nilagay natin ay 36 volts. Ito ay 1 watt, 36 volts na senior diode. Ang number niya ay IN4753. Ayan yung IN nakabaliktad kasi. 4753, ayan yung niya. So, atas natin. Dito naman, tinaasan din natin yung capacity ng 104 pa rin yan, pero 250 volts na inilagay natin na ceramic capacitor o mylar. Mylar na to. Then tinaasan natin, actually dapat lang yan, 1 watt pwede na dyan. Nilagay natin dyan 2 watts na 10 ohms. Yan, nilakihan na natin. Yan. Then sa relay section naman, ang binago natin dyan ay halos wala. Yung pinaka-dropping resistor lang. Yan. So dati ang nakalagay dyan ay 100 ohms. Yan, 3 watts. Nilagyan natin ng 3 watts na 820 ohms. Yan, dahil yan ang available ko.
not necessarily na eksaktong ganito yung pinaka-value. So nakaparallel yan, ang total yan ay 410 ohms na yan pag tinister nyo kasi nakaparallel siya. So actual dyan na ano yan, pwede yan mga 350, 330 hanggang 390 ohms talaga kung isa lang ang gagamitin nyo. So dinalawa ko na kasi yun lang available ko. Yung supply niya, yung relay niya mismo, ayan, 12 volts pa rin. So pwede yan kung kakabitan nyo dito ng 220 ohms resistor ilalagay nyo, ay pwede nyo palitan to ng 24 volts. Sinubukan ko na yan sa unang upgrade ko. So dito wala nang ibang napalitan. Tapos capacitor, itong ano, kung mapapansin nyo, hindi na kasi kumasya dito sa ano niya dahil mas malaki na yung katawan ng capacitor na pinilit natin. Eh hindi ko lang alam pala, nakalimutan kung kakasya yan dito sa pinaka ano niya. Hindi ko pa nasukat. So ang nilagay natin ay 10,000 80 volts yan, malabo lang. Yan, 10,080 volts yan. Ang tatak ng capacitor na ginamit natin ay Rubicon. Then, dito naman sa harapan, wala nang babaguhin dyan kasi same pa rin yan. Tinanggal ko lang yung ano, dinisable ko na yung speaker selector kasi simple tumaas na ng konti. Kapiraso lang yan, baka mag-overheat lang yan. So, dinirekta na natin yan. Naka-jump na yan. Then, yung transformer ay dinagdagan natin ng windings. Ginawa na nating 50-0-50. Yan yung mga binago natin dyan. So ikakabit ko na lang doon din, okay na yan. Okay mga sir, mga boss, bali wala tayong makuha magandang angulo sa position natin ngayon. So para ma-sure natin kung tama yung ginawa natin or tawag dito, kung tama yung biasing o kung walang problema. Medyo paos tayo ngayon, medyo may problema sa lalamunan. Kung wala nang problema dito sa ginawa nating upgrade, kailangan normal na masusukat natin yung biasing. Yung DC offset niya ay normal din. So susukatin natin ngayon. Power naman natin. So nakasit yung tester natin sa DC volts. Ayan. So hindi nyo na siguro makikita yung kamay ko kasi matatabunan na. Ang susukatin ko dyan ay itong base. Ay hindi nyo pala kita, no? Itong base saka yung emitter. So kuha tayo ng sample. So ibig sabihin, kung hindi nyo makikita, susukatin natin pag ganun. Susukatin natin yung base at saka emitter ng transistor. Okay? Power on ko na. Okay, umandar na yung pan. Ayun, nag-switch na yung relay. Sukatin natin from dito papunta dito. So tingnan nyo na lang sa tester kung anong resulta. So transistor 1, 0.4. Pangalawa 0.4 din, okay. 0.4. Okay, dito matama yung tester natin. 0.4, okay. So maliit lang kasi yung ano, 0.4, okay. 0.4 saka 0.4. Ngayon yung pinaka-output naman ng susukatan natin, ilalagay natin to sa negative o sa pinaka-ground. Then magsusukat tayo ng DC offset nya 0.06, okay. Normal locking pa yan. So yung ground muna natin. Yung pinaka supply niya, negative supply muna. Sukatan natin. Sa collector naman do ng ano, 62. Negative 62. Positive 62 yung pinaka supply niya. So pag inano natin sa ano 50, 62, negative positive 62 volts yung pinaka supply niya. Mga sir, mga boss. So paano yan? Tika lang. Kuha nga tayo ng audio. Lagyan natin ng speaker. So kapitan ko ng speaker, patayin ko muna for safety purposes. Then
anong ano na ba to. So lipat natin yung audio natin. Okay, so lagyan natin ng jack. PCB. Then kabit tayo ng speaker. Yung speaker natin ay nasa dito. So kabit tayo kabilaan. Left and right. Dahil normal na yung, ay, kinabit ko na ba yung, ang tanong, kinabit ko na ba yung, okay. Kinabit naman natin. Okay. So, paano ba ito? Ganyan din muna natin. Yan. Check natin kung tama yung connection. Okay. So, ayan. Testing ulit natin. Lakas ng sound. Tulad ako. Oy, wala yung isang channel ah. Bakit wala yung isang channel? Ayun, nag-loose. Okay na. So may aayusin na lang tayo dito sa bandang ano. Yung ano kasi kakatanggal kabit na, tanggal na yung pinaka ano. Hinangin lang naman yun, ayos na yun. Malaki na yung heatsink niya. So ayos na tong in-upgrade natin. So ayos na siya mga boss. Ang gagawin na lang natin dito ay yung last. Kakabitan ko na lang ng Bluetooth. Kaya lang tawag dito, naubusan ako ng Bluetooth receiver. Kaya antayin ko pa, pero ito super okay na. Hinangin ko na lang yung naputol na, tapatay mo na lang. Pakita ko sa inyo. Ayun, nalagot na, natuluyan na. Ito yung ano, nalagot na siya. Kailangan ihinang na lang natin ulit. So ihinang ko na lang to din, ayos naman na to. So okay na yan mga boss. Update ko lang kayo pag nagka-Bluetooth na. Okay mga sir, mga boss, last part na ng video natin. Bale, ito na yung Bluetooth. Naikabit na natin dyan. Iayos na lang natin yan para hindi ganong makaalat yung wiring. Testing na natin. So testing ko lang kabilaan. So hindi natin pwedeng lakasan ng todo kasi gabi na. Mahirap na. Sa ngayon okay naman na siya.
So yan na yung pinaka last na part ng video natin. Ngayon isang speaker lang kinabit natin kasi hindi umabot yung wire. Dinugtungan ko lang nga lang to. Then ili-testing ko na lang dito sa kabila. Sige nga, try natin. Ito lang. Okay. Maiksi pa yung wire. Okay. So, ginamit natin yung ano. Yan. Okay na. So far dahil malaki na yung heatsink natin, hindi na gaanong umiinit. Pwede ko nang i-chat yung may-ari na okay na tong ano. So hanggang dito na lang yung video natin sa upgrade. So ni-recall ko naman kung anong mga binago dito. Kitang-kita naman, obvious naman. Nagdagdag pa tayo ng Bluetooth. So maraming salamat mga sir, mga boss, at God bless po sa ating lahat.